tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magpapatupad ang Estados Unidos ng pinakamahigpit na parusa sa kasaysayan laban sa Iran. Ito ang opisyal na pahayag ni Treasury Secretary Scott Bessent upang pigilan ang banta ng Tehran. Ang hakbang na ito ay naglalayong gamitin ang lakas ng ekonomiya upang maiwasan ang malawakang operasyong militar sa gitnang silangan. Agad na umalingaw-ngaw ang anunsyong ito sa buong mundo dahil sa matinding epekto nito sa pandaigdigang merkado at sa geopolitika ng rehiyon. Ayon kay Treasury Secretary Bessent, ang mga bagong hakbang na ito ay magiging mas matindi kumpara sa mga nakaraang parusa. Ang layunin ay lubusang pahinain ang kakayahang pinansyal ng Iran. Binigyang diin niya na ang estratehiyang ito ang pinakamabisang paraan upang mapuwersa ang Tehran na sumunod sa mga patakaran ng pandaigdigang komunidad nang hindi na kinakailangan pang maglunsad ng direktang digmaan. Ang pahayag na ito ay kasunod ng babala ni Pangulong Donald Trump ukol sa isang economic warfare. Nagbabala si Trump na papatawan ng mabigat na parusa ang alinmang bansa na magbibigay ng anumang uri ng tulong o lifeline sa Iran. Ang agresibong pahayag na ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga kaalyado at kalaban ng Estados Unidos na umaasa sa kalakalan at supply ng enerhiya mula sa rehiyon ng Gulf. Dahil sa mga banta ng parusa mula sa Amerika, biglang tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa pinakamataas na antas nito sa loob ng 3 linggo. Ang pagtaas na ito ay bunsod ng pangamba na tuluyang maantala ang supply ng langis mula sa gitnang silangan. Milyon-milyong bariles ng langis ang kasalukuyang hindi maibiyahe dahil sa patuloy na tensyon at labanan na tumatagal na ng halos 6 na buwan sa rehiyon. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis, ipinaliwanag ni Bessent na ang maximum economic pressure ay makatutulong upang maiwasan ang mas malalang labanan. Ayon sa kaniya, kung magiging matagumpay ang mga parusang pang-ekonomiya, mas maliit ang tsansa na magkaroon ng malawakang operasyong militar o kinetic response. Ito ay isang estratehikong hakbang upang maprotektahan ang buhay ng mga sundalo at maiwasan ang malawakang digmaan. Agad namang kinundena ng Iran ang mga bagong banta ng parusa mula sa Estados Unidos at tinawag itong economic terrorism. Ayon sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ang mga parusang ito ay hindi lamang nakadirekta sa pamahalaan, kundi direktang nagpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan. Itinuturing nila itong isang uri ng krimen laban sa sangkatauhan na naglalayong sirain ang pambansang soberanya ng kanilang bansa. Libu-libong katao na ang nasawi sa patuloy na sigalot na ito na nagbunsod din ng matinding takot sa mga bansa sa Gulf. Ipinakita ng Iran ang kakayahan nitong harangan ang Strait of Hormuz, isang kritikal na daanan ng tubig kung saan dumadaan ang halos 1/5 ng kabuuang supply ng langis sa mundo. Ang banta sa rutang ito ay patuloy na nagpapalubha sa krisis sa pandaigdigang enerhiya at nagpapataas ng inflation. Bago ang panibagong tensyong ito, 2 beses nang nagkasundo ang Estados Unidos at Iran para sa isang ceasefire noong Abril at Hunyo. Ang layunin ng mga kasunduang ito ay ibalik ang malayang paglalayag sa Strait of Hormuz at simulan ang proseso ng kapayapaan. Gayunpaman, mabilis ding gumuho ang mga kasunduang ito dahil sa kawalan ng tiwala at patuloy na mga pag-atake ng magkabilang panig. Inanunsyo ni Treasury Secretary Bessent na magsasagawa siya ng isang opisyal na press conference sa darating na Lunes upang ilahad ang mga detalye ng bagong patakaran. Dito ay tatalakayin niya ng mas malalim kung paano ipatutupad ang mga parusa at kung aling mga sektor ang partikular na apektado. Inaasahan ng mga eksperto sa ekonomiya na magiging masalimuot ang mga detalyeng ilalabas upang matiyak ang pagsunod. Inilarawan ni Bessent ang estratehiya bilang isang one-two punch. Bukod sa pinakamahigpit na parusang pang-ekonomiya sa kasaysayan, ipatutupad din muli ang naval blockade laban sa Iran na unang sinimulan noong Abril at pansamantalang sinuspinde noong Hunyo. Ang kombinasyong ito ay naglalayong tuluyang harangan ang lahat ng labasan at pasukan ng mga kalakal at krudo mula sa teritoryo ng Iran upang mapilitan silang sumuko sa mga hiling ng Amerika. Hayagang sinabi ni Bessent na ang pangunahing layunin ng mga hakbang na ito ay ang pagbagsak ng kasalukuyang rehimen sa Iran. Nanawagan din siya sa mga kaalyado ng Estados Unidos at sa buong mundo na pumili na ng panig sa labanang ito. Ayon sa kaniya, panahon na upang magpasya ang pandaigdigang komunidad kung susuportahan ba nila ang kapayapaan o patuloy na makikipagtulungan sa pamahalaan ng Tehran na nagpopondo sa gulo. Isa sa mga pinakamalaking hamon sa planong ito ay ang papel ng China sa ekonomiya ng Iran.
Ayon sa datos ng analytics firm na Kepler para sa taong 2025, binibili ng China ang mahigit 80% ng iniluluwas na langis ng Iran. Bukod dito, nakukuha ng China ang kalahati ng kanilang enerhiya mula sa rehiyon ng Gulf, kaya't magiging mahirap para sa kanila na sumunod sa hiling ng Amerika na itigil ang kalakalan. Kung targetin ng Estados Unidos ang China dahil sa pakikipagkalakalan nito sa Iran, maaari itong magbunga ng mas malalang digmaang pang-ekonomiya. Ang China ay isang pangunahing exporter sa Amerika, partikular na sa mga mahahalagang rare earth minerals na kritikal sa teknolohiya. Ang anumang ganting salakay mula sa Beijing ay maaring magdulot ng matinding pinsala sa sariling ekonomiya ng Estados Unidos. Sa kabila ng mga babalang ito, nag-post si Pangulong Trump sa kanyang social media account na nangangako ng isang walang kapantay na economic warfare and isolation laban sa Iran. Bagamat kulang sa mga partikular na detalye ang kanyang post, malinaw ang mensahe nito na hindi titigil ang Amerika hanggat hindi nakakamit ang kanilang mga layunin. Ang ganitong uri ng diplomasya ay nagpapataas ng tensyon. Ang Iran naman ay hindi na bago sa mga parusang pang-ekonomiya. Sa katunayan, halos 50 taon na silang humaharap sa iba't ibang uri ng restriksyon mula noong mangyari ang Islamic Revolution noong taong 1979. Sa kabila ng mga matitinding paghihirap na ito, napanatili ng bansa ang sistema ng pamamahala nito na nagpapakita ng kanilang kakayahang makaraos sa mahabang panahon ng krisis at matinding kahirapan. Tugon naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang mga pahayag ni Trump ay isang desperadong hakbang lamang upang ilihis ang atensyon ng publikong Amerikano mula sa mga lokal na problema. Kabilang dito ang record na mataas na utang ng Amerika at ang patuloy na pagtaas ng interes sa kanilang bansa. Ayon sa kaniya, ginagamit lamang ng Washington ang Iran bilang isang panakipbutas sa kanilang sariling kahinaan. Binigyang diin pa ni Araghchi na ang patuloy na paggigiit ng Estados Unidos sa mga patakarang napatunayan ng bigo ay magdadala lamang ng mas marami pang kabiguan. Ayon sa kaniya, ang tinatawag niyang economic terrorism ng Amerika ay hindi lamang banta sa Iran, kundi banta rin sa buong pandaigdigang ekonomiya at sa pambansang soberanya ng iba't ibang bansa na nais lamang makipagkalakalan ng malaya. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nakakamit ni Trump ang kaniyang mga pangunahing layunin mula pa lamang sa simula ng labanan. Kabilang dito ang tuluyang pagbuwag sa nuclear program ng Iran, pagpigil sa kakayahan nitong umatake sa mga regional na kalaban at ang paglikha ng mga kondisyon para sa pagpapatalsik sa clerical na pamahalaan ng Iran. Ang kawalan ng malinaw na resulta ay nagpapataas ng pagdududa sa kanyang patakaran. Bukod dito, may hiwalay na negosasyon ng Iran sa bansang Oman ukol sa pamamahala sa Strait of Hormuz at sinasabing malapit na silang magkasundo. Gayunpaman, tinugon ito ni Trump ng banta na kanyang bobombahin ang Oman kung hahadlang ito sa mga plano ng Amerika. Ang Oman ay matagal ng kasosyo sa seguridad ng Estados Unidos kaya't ang banta na ito ay nagdulot ng malaking gulat sa mga diplomatikong lupon. Bilang tugon, ipinahayag ni Omani Foreign Minister Badr al-Busaidi na ang pangmatagalang seguridad sa Strait of Hormuz ay nangangailangan ng permanenteng kapayapaan sa buong rehiyon at hindi ng karagdagang tensyon. Tinanggihan din niya ang anumang uri ng eskalasyon ng militar mula sa labas. Isang napakainit na balita mula sa gitnang silangan ng ating tinututukan ngayon. Inilunsad ng Israel ang isang serye ng mapangahas at biglaang pambobomba sa isang base militar ng Syria malapit sa hangganan ng Turkey. Ang hakbang na ito ay nakikita ng mga eksperto bilang isang direktang pagsubok sa tinatawag na pulang linya ng diplomasya ng Estados Unidos habang nagpapadala rin ng babala sa Damascus at Ankara. Ayon sa mga pinakahuling ulat mula sa larangan, nagsagawa ang mga fighter jet ng Israel ng hindi bababa sa 8 sunod-sunod na pambobomba sa Abu al-Duhur Air Base sa Idlib. Ang estratehikong pasilidad na ito ay matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Syria, may 65 kilometro lamang ang layo mula sa hangganan ng Turkey. Ang lokasyon ng pag-atake ay nagpapakita ng napakasensitibong sitwasyon. Naganap ang operasyong militar na ito 1 linggo lamang matapos mamagitan si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos upang pigilan ang anumang aksyong militar ng Israel sa Syria. Ayon sa ulat ng Channel 13, sinisikap ng Washington na panatilihin ang diplomatikong balanse sa rehiyon upang maiwasan ang mas malawak na digmaan na maaaring sumiklab anumang oras at magdulot ng mas malaking krisis sa rehiyon.
Matagal nang itinuturing ni Pangulong Trump na ang pagpapabuti ng relasyon sa bagong pamahalaan ng Syria na pinamumunuan ni Ahmed al-Shara ay isang napakahalagang tagumpay sa kanyang patakarang panlabas. Dahil dito, ang biglaang pag-atake ng Israel ay direktang sumasalungat sa mga plano ng Amerika na magtatag ng katatagan at bagong alyansa sa rehiyong ito upang wakasan ang mga nakaraang alitan. Dahil dito, ang pinakahuling pambobomba ng Israel ay sinalubong ng matinding galit at hayagang pagkabahala mula sa pamahalaan ng Washington. Sa isang opisyal na pahayag sa social media, tahasang sinabi ng espesyal na kinatawan ng Estados Unidos para sa Syria at Iraq na si Tom Barak na ang ginawang ito ng Israel ay isang hindi kinakailangang eskalasyon na maaari lamang magpalala sa marupok na kapayapaan. Idiniin din ni Barak na ang kasalukuyang pamahalaan ng Syria ay walang ipinapakitang agresibong saloobin at hindi sumusuporta sa mga grupong proxy laban sa Israel. Sa katunayan, paulit-ulit na nagpakita ang Syria ng malakas na pagnanais na palamigin ang tensyon at makipag-usap para sa kapayapaan upang maiwasan ang anumang madugong labanan sa kanilang magkabilang hangganan sa hinaharap at makamit ang katatagan. Ang mga matatalas na pahayag ni Tom Barak ay sumasalamin sa lumalalim na lamat sa pagitan ng Israel at Estados Unidos nitong mga nakaraang buwan. Ang hindi pagkakaunawaang ito ay nag-ugat sa magkakaibang pananaw sa mga madugong labanan sa Gaza, Lebanon, pati na rin ang nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng alyansang US-Israel laban sa bansang Iran na patuloy na nagpapahirap sa kanilang alyansa. Sina Pangulong Trump at punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na dating magkatuwang sa maraming desisyon ay unti-unti nang pumipili ng magkaibang landas. Habang nais ng Washington ang diplomasya, mas pinipili ng Tel Aviv ang agresibong aksyong militar sa Gaza, Lebanon at ngayon naman ay sa usapin ng kanilang pakikipag-ugnayan sa bagong liderato ng Syria na sinisikap protektahan ng Amerika. Harap sa matinding galit mula sa White House, naglabas ng pahayag sa wikang Ingles si punong ministro Netanyahu upang ipaliwanag ang kanilang panig sa buong mundo. Ayon sa kanya, napilitan silang bombahin ang base militar sa Syria dahil sa mga nakuhang impormasyon na nagpaplano ang Turkey na magpadala at mag-deploy ng kanilang mga sundalo sa estratehikong pasilidad na iyon na labis na ikinabahala ng Israel. Sinabi ni Netanyahu na paulit-ulit na nilang binalaan ng Syria na ang pagpapahintulot sa Turkey na magtatag ng puwersang militar sa rehiyong ito ay isang direktang banta sa pambansang seguridad ng Israel. Para sa Tel Aviv, ang anumang presensya ng dayuhang kapangyarihan malapit sa kanilang hilagang hangganan ay hindi kailanman papayagan at agad nahaharapin ng puwersa upang maprotektahan ang kanilang bansa. Gayunpaman, ayon kay Itamar Eichner, isang komentarista ng Ynet News, ang pambobombang ito ay malinaw na sumalungat sa diplomatikong direksyon ni Pangulong Trump. Ipinapakita nito na nahihirapan na ang Estados Unidos na kontrolin at limitahan ang mga desisyong militar ng Israel na tila may sariling agenda anuman ang maging reaksyon ng kanilang pangunahing kaalyado at tagapagtanggol sa buong daigdig. Mula nang magsimula ang labanan sa pagitan ng Hamas at Israel noong Oktubre 7, 2023, nagtakda ang Washington ng mga limitasyon sa mga aksyong militar ng Tel Aviv. Ang pulang linyang ito ay hindi mga nakasulat na batas, kundi mga lihim na kasunduan na nagbabago depende sa sitwasyon ng seguridad sa bawat linggo at bawat rehiyon, na madalas na sinusubukan at nilalampasan ng Israel. Ipinaliwanag ni Eichner na kahit hiniling ng US na irespeto ang tigil putukan sa Lebanon, sinasamantala pa rin ng Israel ang bawat pagkakataon. Kapag may kaunting paglabag ang Hezbollah, agad itong ginagamit ng Israel bilang dahilan upang maglunsad ng mas matitinding atake laban sa mga pinuno ng grupo. Ang pulang linya ng Amerika ay hindi nawawala, ngunit natututunan ng Israel kung paano ito iwasan at lusutan sa paglipas ng panahon. Dahil dito, ang pag-atake sa Syria ay isang paraan ng Israel upang subukan ang pasensya ng Amerika at alamin kung hanggang saan ang maaari nilang gawin ng walang parusa. Ang susunod na hakbang at opisyal na reaksyon mula sa White House ang magiging pinakamahalagang senyales kung magpapatuloy ang Israel sa kanilang agresibong operasyon nang walang takot sa diplomasya o kung magkakaroon ng tunay na parusa. Bagamat patuloy na pinapabuti ng Damascus ang relasyon nito sa Washington, itinuturing pa rin ng Israel ang bagong pamahalaan ng Syria bilang isang banta sa seguridad. Patuloy na nagbabala ang pamahalaan ni Netanyahu sa Syria na huwag magpadala ng tropa sa timog ng Damascus,
kahit papaulit-ulit na nagpahayag ang Syria na wala silang balak na makipaggera sa kanilang kapitbahay at nais lamang ng kapayapaan. Ayon naman kay Ashley Aydin Tasbas, isang eksperto sa patakarang panlabas mula sa European Council on Foreign Relations, hindi nabanta ang Syria sa Israel. Matapos mapatalsik ang rehimeng Assad, malinaw na ipinakita ng mga mamamayang Syrian ang kanilang pagnanais para sa isang mapayapang pamumuhay at pakikipagkapwa-tao, isang bagay na dapat sanang bigyang halaga ng pamahalaang Israel upang matapos ang tensyon. Sa kabila nito, ang pambobomba noong Agosto 18 ay nagpapadala ng isang napakatigas na mensahe. Ayon kay Keder Kador, isang eksperto mula sa Carnegie Middle East Center, nais ng militar ng Israel na tiyakin na ang bagong pamahalaan ng Syria ay hindi magkakaroon ng anumang kakayahang panghimpapawid o Air Force sa mga susunod na taon upang mapanatili ang ganap na dominasyon ng Israel sa kalangitan doon. Sinabi rin ni Sami Akil, isang senior advisor ng Syria Report, na layunin ng Israel na tuluyang sirain ang natitirang kakayahan sa himpapawid ng pamahalaang Sharia. Kahit na ang mga natitirang fighter jet ng Syria ay luma na at hindi talaga banta sa modernong teknolohiya ng Israel, nais pa rin ng Tel Aviv na alisin ang anumang potensyal na banta sa hinaharap ng walang pag-aalinlangan o pagkaantala sa rehiyon. Bukod dito, naniniwala ang mga analista na ang pag-atake ay isang babala rin sa Turkey, ang pangunahing sumusuporta sa bagong pamahalaan ng Syria. Kasalukuyang may militar ang Turkey sa hilagang Syria upang labanan ang mga rebeldeng Kurdish at ang base ng Abu al-Duhur ay nasa loob mismo ng kanilang impluensya, kaya naman direktang naapektuhan ang estratehikong interes ng Ankara sa hilagang bahagi ng bansa. Bilang pagtatapos, sinabi ni Navar Saban mula sa Arab Center for Syrian Studies na nagtatakda ang Israel ng sarili nitong pulang linya laban sa muling pagtatayo ng militar ng Syria. Ayon ng Israel na makitang tinutulungan ng Turkey ang Syria na mapalakas ang kanilang depensa sa himpapawid na maaring maglimita sa kalayaan ng mga eroplanong militar ng Israel na lumipad at magsagawa ng operasyon sa rehiyong ito.